Isahan na po natin mga kababayan. Eh gusto niyo po ba? Igiling-giling. Igiling-giling. Oh, eto, una nating topic mga bossing. Willie Revillame, ipagdasal niyo ko na tama ang maging desisyon ko sa buhay. Ayan daw mga kababayan. Ito parang kahapon lang Hindi ko po magre-reaction na tayo ng diretso mga kababayan kasi hindi ko marinig yung sinasabi ni Willie Oh, nahihirapan po akong pakinggan dito. Pero, isa lang po ang sinasabi, mga kababayan. Nagpapahiwatig na tatakbo si Willie Revillame. Ang tanong dito, Willie, aanib ka ba doon sa PDP laban? Yan ang tanong dyan. Kapag po, mga kababayan, hindi umanib sa PDP laban na alam naman po natin, sobrang dikit sila, no? Ni PRRD. Alam na po natin ang dahilan nun. Natatakot sila na mabahiran po, no, ng PDP ang kanilang kandidatura. Pag ito po, mga bossing, nag-independyente, yun lang po ang dahilan niyan, mga kababayan. Meron niyang umuugong na balita di ba? Merong umugong na chismis na isang host, sabi, isang host, yung pumopondo sa Maisog. Hindi natin alam kung si Willie Revillame po yun, mga kababayan. At wala tayong patunay. Kumbaga, chismis-chismis lang. Pero umugong di ba? Sabi nga nila, walang usok kung walang apoy. Sa tingin nyo, kayo dyan, mga comment section, dyan sa comment section, sa tingin nyo ba, papalarin o iboboto ng mamamayang Pilipino si Willie Revillame? Ayan. Tanungin ko kayo dyan babasahin ko yung inyong mga komento. Sabi ni Eseng Mariano, ano yan? Magtatayo ng peryahan sa Senado? Di ba? Malamang ako, mga kabayan, hanggat hinihintay ko yung komento ng ibang nagbabasa dyan, malamang ang gagawin lang din po nito, mga kababayan, ala Robin Padilla. Baka po kapag ka nag-umpisa na ang kampanya, it's late in the evening. Yun lang din po ang sasabihin nito. Mga bossing, napakasimple lang po. Kung totoo at talagang gusto nila na tumulong sa sambayanang Pilipino, sa mamamayang Pilipino, tuloy na lang nila yan. Di ba? Ituloy na lang nila yan, mga bossing. Yung mga pinaggagawa nila dyan. Igiling-giling. Igiling-giling. Hindi na kailangan tumakbo. Tama po si Sir Archie Beroya, mga kababayan. Makikihalo na din si Willie. Gusto niya tumulong kahit hindi siya tumakbo. Correct. Di ba? Hindi po natin kailangan ng posisyon kung gusto talaga o kung totoo talagang makatulong lang ang nais. Kasi po sa Senado, mga kababayan, gagawa po ng batas doon. Ano naman po ang alam nila Willie Revillame sa paggawa po ng batas, mga kababayan. Di ba? Baka napapaisip tuloy kami na talagang totoo yata kapag ka nalalaos na yung mga artista ginagawang hobby ang maging politiko. Di ba? Sabi ni Shiro Kansaki, wag kang tumakbo, Kuya Will. Mas okay ka na dyan sa TV5. Dapat gayahin niya ang TBJ. Sabi naman ni Rodelo Calderon, nanalo kami sa Will Time, big time. Pero puno ng slate ko sa Senado. Kahit nanalo. Yun yung sinasabi natin. Kasi sinasabi nila, mananalo yan si Willie Revillame. No? Kasi madaming naambunan ng papremyo yan. Madaming natulungan yung show niyan. Pero, hindi na po bumabase ang sambayan ng Pilipino ngayon, mga kababayan. Doon sa artist yan. Iboto natin. Nanalo kasi ako dyan. Hindi na po. Kasi ang Senado, hindi naman po peryahan. Di ba? Ang Senado, gagawa po ng mga batas na makatutulong po sa ating bansa, mga kababayan. Sabi ni RD, Arador, niloloko lang ang mga taong bayan at pinaglalaruan. Ganyan ho talaga iisipin yan. No way sa Dutertes. Ayaw ko kay Willie Revillame, Robin Padilla, both wisely. Mila na lang. Kay gusto mo kay Ipe Salvador? Kay Ipe Salvador po, gusto nyo, mga kababayan?
Kasi naman din kasalanan din po ni ano yan, ni Robin Padilla, mga kababayan. Alam nyo kung bakit kasalanan ni Binoy? Kasi si Binoy yung kumbaga parang, ito ang pamantayan natin 'pag bumoto na naman tayo ng artista. Tingnan mo, si Binoy palatchitsa lang doon sa Senado. Hindi talaga nagtatrabaho ng maayos, yung mga susunod pong mga ta-artist maapektuhan na po 'yan. Lalo na si Ipe Salvador na wala tayong narinig kundi ang, "Mamatay na kayong mga basher." Di ho ba? Sir Mark, sabi nila baka magkaroon ng TV program sa Senado. Pwede naman siyang tumulong kahit di na kakandidato. Kung sakali ho, mga kababayan, manalo si Willie Revillame, manalo si Philip Salvador, manalo si Jimmy Bondoc. Kompleto na po ang bar natin, mga kababayan, with matching peryahan sa labas. Di ba? Bakit? Merong manginginom. Si Philip, kung si Basti din, tumakbo dyan sa Senado. Kung magbago ang isip. Diba, breaking news yung dating Pangulong Duterte, nag-file ng candidacy. Nag-file ng candidacy niya nung isang araw sa pagka-mayor. Tapos ngayon po, Senado naman, mga kababayan. Diba? Sabi ko sa isip-isip ko, alam mo, kung talagang gusto sila ng taong bayan, hindi nila kailangan yung pa-strategy na yan. Yung lilituhin. Kasi po, ang nakikita ko doon sa strategy nila, mga kababayan, lilituhin nila. No? Lilituhin nila yung mga kalaban nila para makatapat sila at matapatan nila yung mahinang kalaban. Kumbaga sa basketball, mga kababayan, meron parang switching. Si LeBron James na napakalaking tao, hahanap yun nung mismatch sa kanya, nung mas maliit. So, ganun po yung nakikita ko na estilo nila sa pangangandidato, mga bossing. Kung kayo talaga ay mahal ng taong bayan, hindi nyo kailangan niya. Kahit sino itapat sa inyo, kayo pa din ang pipiliin ng taong bayan. Di ho ba? Sabi ni Ayen Hakutin, Sir Mark, tatapatan si Digong sa Davao. Carlo Nograles filed his candidacy while ago. Kaso si Digong po ayun na, lumipat na po ng Senado. Ang gulo, Hindi mo malaman. Baka bukas, iba naman. Hindi na tatakbo bukas. Baka mag-withdraw na. Bahala sila. Ako po, para sa akin, ang paniniwala ko po, mga kababayan, kung ikaw talaga ay malakas sa tao at naniniwala ang taong bayan sa iyo at alam mo na ikaw ang pipiliin ng taong bayan, hindi mo na kailangan ng strategy na yan. Takbuhan mo kung ano talaga yung gusto mo sa puso mo. Kung senador talaga. Wala nang paligoy-ligoy. Kasi ginawa din ho nila yan, mga kababayan, nung 2022 election ginagawa ho ulit na yan. Kaso, wala na po yung magic na yon. So, bumalik tayo kay Willie. Pag nanalo si Willie, Pag nanalo si Willie, pagpasok mo sa bar, sa Senado bar, pagpasok mo sa Senado bar, makikita mo, nagpe-perform na doon si Jimmy Bondoc. Ang kinakanta, It's Late in the Evening. Kasi request po nung customer niya, na mahilig chumitya, na si Robin Padilla. Di ba? Ang kainuman po, si Basti Duterte. Kung tatakbo sa Senado, kung lilipat sa Senado, at si Philip Salvador, kung mananalo sa Senado. Kompleto na ho, mga kababayan. Tapos, ang co-host, Willie Revillame. Di ba? Meron pa premyo pa. Kompleto na. Siguro po, pagka ganun ang nangyari, mga kababayan, tayo po ang mayroong pinaka-katawa-tawang Senado sa buong mundo. Tigilan na natin si Kuya Will. Tingin nyo, mananalo? No? Madaming fans si Kuya Will. Madaming fans po si Kuya Will. Pero ang tanong, iisipin lang ba ng fans nanalo kasi ako dito okay kasi ito Hindi ba nila iisipin na, naku, hindi bagay yung idol ko dyan? Kasi paggawa ng batas ang kailangan. Hanggat maaari nga yung mga talagang
mambabatas, eh, 'no? O yung mga talagang, lawyer ang mga nandiyan. Anyway, eh, karapatan naman po nilang tumakbo mga kababayan, pagbigyan na natin. Wag nga lang nila tayong sisisihin kapag sila ay nanalo, 'pag sila ay natalo. Okey ho? Oh, maliwanag.